Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Today is our episode. Okay na yun. Today is our episode 100. Ilan? 130. 113 ba? Hindi. 113. No? Episode 113 of our kwentuhan session, tanungan portion. Okay? Dito sa kwentuhan session, tanungan portion, mga ka-airsoft, nagaganap dito, para lang sa mga bago ha, nagaganap dito yung daily, frequently asked question. Yan yung ibinabato sa amin. Araw-araw, itinatanong, ninonote natin lahat yan para masasagot natin sa ating kwentuhan session, tanungan portion. Episode na tayo? 113. Episode 113. Ibig sabihin, kung episode 113, 113 times na natin ginagawa to. Tama? Diba? Only, first in the history of Philippine Airsoft Gaming na merong isang tao na sasagot sa lahat ng katanungan na gumugulo sa inyong isipan, mga airsoft. Okay? Kaya ngayon po, huwag na natin patagalin. Kwentuhan session, tanungan portion, itanong mo. Kay Bigman. Itanong mo kay Bigman. Okay. Itanong mo kay Bigman, tsaka syempre, itanong mo kay Lucas. Okay, no? Okay, mga ka-airsoft, ha? Akin pong iniimbitahan kayo kung meron kayong katanungan na gumugulo sa inyong isipan, mga katanungan na gusto nyo magkaroon ng kasagutan, simulan po natin. Itanong nyo sa amin, no? Mag-comment lang kayo below, basta yung mga tanong na related dito sa ating session ngayon, sasagutin namin ni Lucas. Okay. Ano lang to, para lang tayo magkikwentuhan. Literal na literal na kwentuhan lang, parang discussion, gano'n, no? Kung meron kang bagay na nalalaman, tara rito, ibato mo kay Bigman. Okay? Okay, question, drums. Question number 1. Okay, Bigman, ano ba ang difference ng silicone oil versus lubricating oil, well known as the WD-40? Bakit hindi siya pwedeng gamitin at ano ang dapat gamitin? Okay. Lucas, meron ka bang maidadagdag kung bakit hindi pwede ang WD-40? Ang WD-40 kasi, mga pangkalawang sa mga ano ng pinto, doorknob. Ayun. Tama naman yon yung sinabi niya, no? Mostly kasi, mga ka-airsoft, ang WD-40 is ginagamit yan sa lugar na makakalawang. Diba? Sa, halimbawa, kinakalawang yung bisagra. Tama yung sabi niya, yung doorknob, yung lock ng gate. Diba? Yung lock ng gate, kinakalawang. Ano pa ba yung mga kinakalawang? Tornilyo ng sasakyan. Di ba? Ngayon, doon ginagamit yung WD-40. Yung WD-40 kasi, mga ka-airsoft, mainit na klase ng oil. Mainit siya because of the acetone content na meron siya. Sa airsoft ba pwedeng may acetone content? Hindi pwede. Sa airsoft, hindi pwedeng merong acetone content kasi yung acetone content, yung airsoft kasi natin is, aminin man natin at sa hindi, consists of full metal, ABS plastic, at saka merong mga rubber o-ring. Rubber o-ring, mostly nandun yan sa magazine, sa mga valve. Yung mga ABS plastic, mostly nandun yan sa unit, sa nozzle. Diba? Ngayon, pag ginamitan mo ng WD-40, because of the acetone content, yung nozzle natin pwedeng lumutong, pwedeng mag-brittle due to exposure dun sa WD-40.
Yung o-ring din natin, pwede ring, ano mangyayari sa o-ring? Tumigas, lulutong, due to the exposure doon sa acetone. Okay? Ngayon, yung silicone oil, ito jump naman tayo sa silicone oil. Yung silicone oil kasi, meron siyang special features na wala yung WD-40. Ano yun? Yung keyword, the silicone. Okay? Yung silicone oil kasi na ginagamit natin is designed para mag-iwan siya ng very smooth surface, very thin film doon sa mga surface. Halimbawa ito, nilagyan mo siya ng silicone oil. Tapos natuyo or na-wash out or hinangin na. Ngayon, dahil nalagyan ito ng silicone oil, nag-iiwan yun ng very thin film that invisible to our naked eye. Okay? Nag-iiwan yun ng very thin film dyan. So, ang tendency, pag nag-iwan siya ng very thin film, merong film na nandyan. Ngayon, in-sprayan mo rin to, meron rin film na nandyan. Ngayon, pag itong surface na to, itong bakal sa bakal na to, nagkaskasan, dahil merong thin film na naiwan, may thin film, may protection yung bawat surface. Yan yung special features ng silicone oil. Okay? Tapos, yung silicone oil kasi na ginagamit sa airsoft is free of acetone. Ibig sabihin, wala siyang kasamang acetone. Okay? Kaya walang chemical na pwedeng magpalutong or magpa-brittle doon sa ginagamit natin. Okay? Ayun, no? Yun yung difference ng silicone oil and lubricating oil. Iba pa rin yung yung penetrating oil, iba yon. Pansinin nyo yung penetrating oil, spray nyo sa kalawang, gumagapang siya. Nakita mo ba yan? Napansin mo yun? Gumagapang siya, tapos nanunuot siya doon sa loob. Halimbawa, tornilyo, bolt, tapos nilagyan mo ng thread. Pansinin mo, kahit sprayan mo lang dito sa labas, pumapasok yung oil doon. Pumapasok, nagpe-penetrate because of the acetone content na nilalaman ng mismong penetrating oil. Okay, and I just hope nasagot ko ng tama, ng maayos, ng diretso yung question ng ating ka-airsoft. Okay, next question natin. Yan ang lamesa mo. Yan. Nahirapan siya. Okay. Okay, next question natin, ha? Okay, dalian mo. Okay, next question natin. Ayan, dito mo lagay yan. Okay, next question natin mga ka-airsoft. Galing sa ating ka-airsoft from Taguig City, Jerome Escobar. Bigman, napapansin ko yung mga rifle mo, bakit lahat pare-parehas kulay orange ang tip? Pucha. Napansin mo pa yun? Penga akong orange tip, Ma'am Sally. Yung ayan. Okay. Ito yung sinasabi niya, orange tip. Yan. Ito yun, orange tip. Okay? Mga airsoft, hindi talaga normal na nakalagay ito sa mga unit. Nilalagay lang to bilang, number 1, protection dun sa unit. Number 2, syempre para iwas na rin alikabok yung unit, no? Yung loob, yung barrel. And number 3, the most important one, to identify. Para yung nila-live natin or dinedemo natin is ma-identify as a toy. Okay? Hindi lahat ng nanonood ng vlog natin is nakakaintindi ng Tagalog. Hindi lahat Filipino, hindi lahat Pinoy. Meron mga Vietnamese, meron mga Chinese, meron mga Koreans, meron mga Japanese, meron mga American, meron mga Canadian,
merong mga taga-Australia, merong mga taga-Rome, merong mga taga-Abu Dhabi, different part of the country nanonood ng vlog ni Big Man. Okay? Ngayon, ang silbi nito is pagkakakilanlan. Okay? Halimbawa, kuha tayong unit. Okay, ayan na. So, ito. Ginawa natin to. Mapapansin ninyo, meron siyang orange tip. Ngayon, yung orange tip na yan, pupukaw ng atensyon na nakakakita na yung unit is hindi tunay. Di ba? Para yung unit ma-identify as a toy. Di ba? Ganito kasi, tignan nyo mga karsap ha. Ayan. Ayan yung unit. Dahil may ganito, alam mo, kagad na napanood mo na toys to. Kung aalisin ko to, magdadalawang isip ka, ano ba yung hawak ni Big Man? Ano ba yung hawak ng host? Ano ba yung hawak niya? Totoo ba yun? Di ba? Magdadalawang isip ka. Kasi wala yung pagkakakilanlan. Ito kasing orange tip is a universal ID. Once na nakita mo to, hindi mo na iisipin na ano siya. 'Di ba alam mo yung ano ko? Alam mo yung parang ano ko ron, parang lighter ko na ano. Yung blue flame. Kunin mo nga, tapos medyo init-initin mo lang tong paligid. Para ano siya? Para humulma na ganito, ha? Ayan. No? Pagkakakilanlan to as toys. Dahil nakita mo to, alam mo kagad na toys. Di ba? Ngayon, kung ito, hindi mo to makikita, hindi mo siya iisiping laruan. Di ba? Ma'am Sally, ito, trabahuin mo nga to. Ito. Kasi ito, pinersa ko lang, ang hirap. Ngayon, para humulma na siya na ganito, ganyan nyo to, sakto lang ha, dito. Yan, sakto mo lang. Yan. Tapos medyo initan nyo paligid to. Ganun lang ha. Para ano, para sumakto siya. Ngayon, pennya pa ako ng isang pula. Ng pula na orange tip. Doon. Yun. Ilagay nyo rin doon. Kasi ano to eh. No? Sandali lang mga karsa pa. Yan. Para ano. Ito palitan mo kasi nabiyak ko. Ito. Yan. Palitan mo ng red. Okay, no? Ayun, enough tayo dun sa orange tip. Ang masasabi ko lang, walang ibang intention tong orange tip na to, hindi para linlangin yung viewers, kundi para ipakilala sa viewers na yung dinedemo natin is a toy and not a real. Ikaw na. Doon, kayo ni mama. Bigay mo kay mama. Ganun lang, iba't ibang part. Baka masunog ha. Ayan. Masyadong ayan, di ba? Ganun ha. Yun. And I just hope nasagot ko ng tama, maliwanag at maayos yung question ng ating ka-airsoft. Konti pa. Paligid. Yan. Okay na? Okay, next question tayo. Nakailang question na tayo, brother? Tatlo. Okay. Difference of upgraded and not upgraded. Kaya lang, may problema. Walang nilagay kung rifle or pistol. Okay, no? Sige, ganito. Difference of upgraded and not upgraded into a pistol. Yan. Okay? Patong mo muna rin yung isa. Yung isa naman next. Sure mo? Okay na? Ayan, dyan muna. Okay, next, no?
Lucas, ano-ano ba yung karaniwang upgrade na ginagawa natin pagdating sa pistol? Mula sa una hanggang sa huli. Okay. Fixed outer barrel. Number 1 is the fixed outer barrel. Number 2, Hammer protection pad. number 2 is the hammer protection pad. Number 3, Nozzle. nozzle. Hindi, yung nozzle optional. Optional, pwedeng ipa-upgrade mo or hindi. Mamaya, discuss ko yun. Ano yung number 3? Half of rubber. Optional din yun. Dalawa yun, optional yun. Fine tuning, at saka yung last, trigger job. Okay? Yan yung basic. Okay? Fix outer barrel, fix yung barrel para hindi kumakalog, para hindi umaalog, para maging precise. Okay? Ngayon, sa hammer protection pad, yun yung inaalis yung Yung dami firing pin. Inaalis yung dummy firing pin para palitan ng hammer protection plate or hammer protection pad. Sa ganung paraan, yung unit mo mas nagiging durable, mas nagiging matibay kasi nawawala yung hammer, yung dummy firing pin na hinahampas ng hammer. Okay? Nagkakaroon ng protection plate doon. Nagkakaroon ng protection plate para yung hammer mo mabilis ang cycle at saka at the same time, matagal ang buhay ng hammer. Kung merong isang stress doon sa baril natin, it is the hammer. Kasi yung hammer, mayat maya, pak, pumapalo every time na, bumabaril ka or pumuputok ka. Humahampas yun, di ba, yung hammer. Okay? Ngayon, pasok tayo dun sa tinatawag na fine tuning. Sa fine tuning, pagtotono. Tuning nga tuning. Tinotono. Okay? Tinotono natin yung rifle or tinotono natin yung isang pistol para siya? Para tumipid sa gas. Pinapatipid natin siya sa gas and at the same time, hinahayaan natin, ginagawa natin siyang mas malakas than the ordinary. Ine-enhance, ini-improve natin yung FPS. Okay? Ngayon, yung sinabi kanina ni Lucas, ano yung sinabi mo? Nozzle. Maraming iba't ibang klase nozzle. Merong standard nozzle, kung ano yung stock, kung ano yung nakalagay. Okay? Merong tinatawag na anti-freeze nozzle. Okay? Anti-freeze nozzle, normally nilalagay yan ng mga taong nakikipag-compete. Sakto. Okay. Ayan. Diyan, igawa mo rin yan. Alin? Yan, Ito? yan yung mataba. Oo. Ito? Pasok ba? Wala. Ito na ang mo yung may biyak. Asan na yung may biyak ka na yan? Yan ipasok mo tapos ihulma mo. Sige pa. Hindi, initan mo. Oo. Ayan, ha? Sige. Discuss natin, di ba? Yung sabi ko sa inyo, anti-freeze nozzle, ginagamit yan ng mga nakikipag-compete. Kung hindi ka naman makikipag-compete, hindi ka required na gumamit na anti-freeze nozzle. Kasi meron mga downside din yung paggamit ng isang anti-freeze nozzle, no? Okay. Standard nozzle, anti-freeze nozzle, ano yung susunod na klase ng nozzle? Yung kulay pula. Big bore. Ayan. Big bore nozzle. Okay. Ma'am Sally, meron ako masasuggest. Meron tayong parang PVC lang dati eh. Ayun, yung parang ganun. Nasaan? Ayun, doon sa penny. Hindi. Yung dating... Meron tayong pinag-log dyan na eh. Sa malalaki yung dati na wala. Oo. Malaki na Normally, nilalagay natin Ayun, yung parang ganun.
Hindi, iba yan. Malaki. Malaki yan, oh. Wala na dyan? Yung butas rin yung isa. Oo nga, no? Nasaan na yun na napunta? Wala pa. No? Wala. O, diba? Gawa na lang para ni mama mo. Alam niya na yan. Okay, ayan ha. Ayan, maliwanag yun ha. Okay. Then, meron tayong big bore nozzle. Yun yung mga normally nilalagay sa unit na gusto mo talagang totally lumakas siya. Diba? Ngayon, meron pa rin tayong isang klaseng nozzle. Number 1, unang-una, standard nozzle, anti-freeze nozzle, big bore nozzle, at saka ngayon, yung bago natin, enhanced nozzle. Enhanced nozzle is the original nozzle. Okay? Pero, ine-enhance natin siya. Pinapalaki natin ng bahagya yung bore niya para magkaroon ng more stability at saka kahit papano lumakas yung isang unit. Okay? Depende yan. Kaya tayo nag-i-innovate ng mga ganyan kasi pinapantayan natin yung budget ng isang ka-airsoft. Halimbawa, hindi mo afford yung big bore nozzle. Pero gusto mo upgraded yung nozzle mo. Di dun ka sa enhance. Diba? Dun ka sa enhance nozzle. Yun pa rin ang nozzle mo, pero i-big bore natin siya. Diba? Walang iniwan yan dun sa sa mga block ng mga motor, diba? Pinoport and polish. At saka hinahasa, nilalakihan yung bore. Diba? Ganon din yan. Ini-enhance natin yung nozzle. Kung hindi mo afford yung big bore nozzle at saka yung anti-freeze nozzle, okay lang na dun ka sa stock nozzle pero enhanced nozzle. Okay? And I just hope nasagot ko ng diretso. Tama, maayos yung question ng ating ka-airsoft. Okay, sabi, Almar Fritz para Evangelista. Magandang gabi, Sir Bigman. Magandang gabi rin sa'yo, sir. Okay? Tama, Sir Bigman. Parang makina ng sasakyan din yan. Kung walang oil, main bearing, magkakaskasan din. Tama naman. Bossing, I am proud of you. Na-gets mo. At least merong nakaka-gets dun sa sinasabi ko. Parang isang sasakyan. Bumili ka ng bagong sasakyan. Papagasan mo ng fuel. Diba? Papagasan mo ng fuel. It's either gas, premium, regular, or diesel. Papagasan mo, di ba? Pero di ba, sinisigurado mo na kung meron kang fuel para ipatakbo yung sasakyan, di ba sinisigurado mo rin na meron siyang engine oil, merong transmission oil, merong gear oil, di ba? Lahat sinisigurado mo yan, di ba? Kasi hindi pwedeng puro gas, hindi pwedeng puro fuel. Kailangan may proper lubrication. Maraming salamat sa iyo, Sir Almar Fritz para Evangelista. Natutuwa ako at kahit papano na-gets mo yung naintindihan mo yung tanong. At dahil dyan, para sa ito, bossing. Okay. Boss Bigman, okay ito. Meron bang ito, Leo Beer, magandang gabi. May binebenta ba kayong LT Enforcer? Alam mo, hello Sir Leo Bira, medyo na out of this world lang ako sa mga hinahanap mo no? Kung ano-ano yung tinatanong mo sa amin, na alam mo namang wala. Bossing, magpaka natural lang tayo, no? Yung totoong tao lang, okay lang maging viewers ka, magtanong ka, boss, no? Pero wag naman yung mga out of this world, no, na katanungan na ganyan, no? Katulad yan, ang pag-i-inquire kasi pwede ka mag-message sa amin, doon ka mag-inquire.
Nagtataka lang ako, bakit lagi ka nagtatanong ng item sa during the kwentuhan session or the live. Diba? Kung gusto mo kasi magtanong, bossing, kung talagang interesado kang pabili ka, pwede siyang tumawag, diba? Pwede kang tumawag sa amin or pwede kang mag-message sa messenger. Diba sinabihan ka na ng isa sa mga staff namin na mag-message ka? O, diba? Bossing, para lang sa akin, pakatotoo lang tayo, boss. Huwag tayo masyadong magpakita parang bibo tayo, yung meron tayong mga kakaibang kaalaman, di ba? Kasi hindi mo first time tinanong sa amin yan. Tapos kung meron kang tanong, i-message mo kami, boss. Di ba? Tanong ka, message mo kami, mag-inquire ka dun. Huwag yung tuwing may live, magtatanong ka ng something na, yung hindi ko lang alam kung anong motibo mo, no? Hindi ko lang alam kung anong motibo mo, bossing. Pansinin mo lahat ng kwentuhan session natin. Magtatanong siya, meron ba kayong alpha, meron ba kayong bla bla, di ba? Bossing, hindi para kita, gusto ko lang itama, no? Itama lang, no? Itama yung bawat Pansinin mo, lahat ng kwentuhan session, tanong ang portion, meron kang something na out of this world na ikikima. Ay, nako. No? Boss, maging normal lang tayo. Huwag natin gawing komplikado yung mga bagay-bagay. Di ba? Maging normal lang po tayo. Ngayon, meron kang katanungan, i-message mo. Di ba? Kasi kwentuhan session, tanungan portion to eh. Ang gusto ko sana, lahat na magtatanong, makaka-relate lahat ng viewers. Di ba? Pero dahil may out of this world ka na mga tinatanong na ganyan, hindi makaka-relate ng viewers. At hindi ko sasagutin yan. Dahil ang magbe-benefit isa lang, ikaw. Di ba? Hindi pang general kasi yung Tapos yung tanong mo pa, bossing, inquiry. Di ba? Huwag naman pong gano'n, no? Hanggat maaari po, nakikiusap ako, maging normal lang po tayo. Magtatanong ka, mag-inquire ka. No? Inquire mo, message mo sa messenger. Hindi yung every kwentuhan session, tanungan portion, meron kang itatanong na something na nanggaling kay Google. No? Meron kang itatanong na something na nanggaling sa website na ni-research mo. Huwag ganun, bossy. Maging normal lang po tayo. Huwag natin gawin komplikado. Gawin natin yung makaka-relate po ang lahat. Okay po. Sana huwag mo masamain yung sinabi ko kasi yung sinabi ko is magpapabuti sa klase ng pagkatao mo, no? Wag yung parang gusto natin parang pantas, no? Yung parang gusto mo iba yung tingin sa'yo kasi kakaiba yung tinatanong mo. Alpha! O katulad ngayon, ano yan? Enforcer, LT Enforcer. Ano yung LT Enforcer? Kahit ako hindi ko alam yung LT Enforcer eh. Baka Lancer. Hindi. LT Lancer Tactical. Ano yung Enforcer? I-google mo nga ngayon para magkaalaman din. Enforcer ha. I-N Forcer. LT. Kasi minsan magtatanong siya, Alpha. Sige, tignan mo yung ibang kwentuhan session, tanong ang portion. Try mo i-research. Sige. Ano lang tayo, bossing? Normal lang tayo, no? Magtanong ka yung something na related dun sa kwentuhan session, tanongan portion. Kasi ang sa kwentuhan session, tanongan portion, bossing, ang dinidiscuss, yung makaka-relate yung isa, makaka-relate yung isa, makaka-relate yung isa, makaka-relate yung isa. Lahat makaka-relate. Lancer Tactical. Hindi, sabi ko nga, LT is Lancer Tactical. Enforcer. Hindi, Enforcer, Black. Yun lang. Pero No? Ganun lang, bossing, ha?
wala akong ibang intention, wala akong ano na yung trip mo, nabasagin yung trip mo. Ang sa akin lang, magtanong ka nung something sa kwentuhan session, tanong ang portion, yung makaka-relate ang lahat. Huwag kang magtanong ng out of this world. Please lang. And ano, mga ka-airsoft, I just hope na nasagot ko yung tanong mo. Okay, ay, nabuhay. Boss Big Man, meron bang WE pistol na kaya ang 14 kg na gas? Kasi till now, meron pa rin akong nakikitang W pistol user na gumagamit ng 14 kg. Di ko naman masabihan kasi di ako knowledgeable sa WE units. Actually, regarding dyan sa tanong mo, there's no such thing as WE na nilabas so far na capable of 14 kg. Option lang ng isang user na gumamit ng 14 kg. Without the knowledge na yung unit niya is WE, hindi capable. Option niya yun. Yun yung daang tinatahak niya. Yun yung gusto niya, Sir Darwin. Wala tayong magagawa doon. Diba? Ganito yan. Okay. Bumili ka ng Yamaha NMAX. Ang nire-recommend ng Yamaha NMAX, ang lalagay mong gas is, unleaded or regular. Diba? Walang sinasabi ang Yamaha NMAX or Yamaha Store na gumamit ka ng premium. Diba? Walang sinasabi. Okay? Walang iniwan yan. 12 kg is regular, unleaded. 14 kg is premium, high octane. Walang sinasabi. Gumamit ka. Matigas ang ulo mo. Anong unang-unang masisira sa NMAX mo, sa motor mo, kung gagamitan mo ng premium? Number 1 is the, ano yung nasira sa NMAX nyo? Fuel regulator. Di ba? Ang NMAX, ang Yamaha, ang sabi, magpakarga ka unleaded or regular, low octane. Matigas ang ulo mo. Masarap gamitin yung premium. Kesyo, mabilis daw lusawin. Madaling sunugin. Sabi ha? Kesyo madaling sunugin. Yun, sunog. Yung fuel regulator ng NMAX. Common na sakit ng NMAX, nasusunog, nasisira yung IC fuel regulator. Diba? Oo. Mahal pa naman na 4,500 si Ma'am Sally. Okay. Kaya, yan. Sabi ng Yamaha, gamit ka lang unleaded or gamit ka lang regular, low octane. Matigas ang ulo, gustong magyabang, syempre, di ba? Hindi sumusunod. Gamit tayo ng 14 kg, gamit tayo ng premium. Ayun. Nasisira yung fuel regulator. Ganon din sa unit. Yung unit mo, WE. Gusto mo palang magyabang, dapat hindi ka bumibili ng WE. Di ba? Gusto mo palang magyabang, gusto mo pala malakas, huwag kang bibili ng WE. We got you. Huwag kang bibili ng WE. Dapat bumili ka yung mga high-end. Bili ka ng Shadow. Diba? Bili ka ng Godfather. Bili ka ng SRC, MK1, MK2. Diba? Bumili ka ng budget meal. Tapos, kakargahan mo ng malakas na gas. Diba? Ayun. Yun lang, no? Yung matitinong shop, yung mga shop na talagang legit is makikita mo responsible sila, gumagamit sila ng pag ang unit nila mga budget meal, ginagamitan lang nila ng 12 kg. Ngayon, kung ang unit mo is sigurado ka na high-end,
full steel ang laman loob, CNC ang laman loob, pwede kang mag 14 kg. Diba? Pero kung sa tingin mo, budget meal lang unit mo, W, tapos gagamitan mo ng 14 kg, wala yun. Ano yun? Sayang, pasira yun, di ba? Yun lang, advice lang, no? At kaya lang bossing, Boss Darwin, Sir Darwin, hindi naman natin mapiplease lahat di ba? Ibig ko na sabihin, hayaan mo na sila kung nakikita mo ganun, huwag ka na lang sumabay, huwag ka na lang sumunod dun, huwag ka na lang gumaya. Kasi nga, matitigas ang ulo, or dalawa lang yan matigas ang ulo, or hindi napaliwanagan, di ba? Kaya nga dumadami yung mga unit na napasira Oh. Oh. Kaya ang daming unit na sira, diba? Kaya ang daming unit na sira na pinapagawa sa Big Man na hindi naman sa amin binili. Ayan, ang dami, puro sira yan. Hindi naman sa amin binili, nasira. Diba? Kaya ang dami, karamihan Glock, WE. Kaya marami, kasi hindi sila sumusunod. Ngayon, pinagawa sa Big Man, tapos, hindi nila matubos-tubos, hindi nila makuha-kuha. Di ba? Subasta na yan. Pasubasta natin to. Yan, sabit mo lahat dyan. Pasubasta natin to mga to. Pwede pa na doon? Subasta, grabe, for subasta. Okay, tignan nga natin. For subasta, ayan, hindi naka-fix barrel. Di ba? Hindi sa amin to, kasi yung sa amin, labas mo nga yung sa atin. Ito, pakita mo. Pakita mo yung atin na ganito. Ito. Yan. Ayan, kasi kung sa amin to binili, naka-fix to. Hindi, ayan, hindi naka-fix barrel kasi hindi sa amin binili. Tignan nyo yung amin. Yung amin, ito yung amin, naka-fix, no? Naka-fix kasi amin to. In-upgrade na namin to. Okay? Pero yung kanya, ayan, Uy! Shit! Ano ba yan? Oo nga, bakit ganun? Bakit nakabukas? Ano nakabukas? Ha? Hindi, bakit nakabukas yung magazine? Ayos mo nga, look, assemble mo nga. Ba, meron din. Okay, nakahoy. Mga goods na unit na to, Kaya sabi ko sa inyo, alisin nyo na rito, Hala, goods to, Higpitan mo nga to. Higpitan mo nga. Kinahoy. Okay na to, Oops, lumalsek? Ha? Ha? Hindi to. Tumalsek? Screwdriver nga ikaw nag-gate. Pakihigpit mo nga to. Asan na yung, yan. Higpitan mo. Hindi, gamit ka ng ibang screw, yung malaki. Okay? Ayun ayun, dumadami pa repair, na hindi naman sa amin binili. 2 box yan. Totoo lang. Para patunayan ko, kunin ko pa isang box. Kaya kong patunayan. May kabigatan nga lang to, puno-puno Huwag siya puno Huwag na. Ang hirap, no? So, ayun, no? Okay, ito. Ayan, Sir Darwin. Hello, brother. It's good to see you back.
At dahil nagkita tayo ulit, ito, para sa ito. Ulitin natin, ito para sa ito, bossing. Okay, sabi ni Mars Rivera, good evening, Idol Big Man. Good evening po, Sir Mars Rivera. Nakita nyo, yun, nagtanong kasi yung Leo Beer, no, nawala ako sa focus. Ang tagal nung kinain na oras para lang maipaliwanag ko yung side ko, no? Kaya sa totoo lang, sabi ang pakiusap ko lang, magtanong kayo ng wag yung out of this world, no? Yung makaka-relate naman yung iba. Yung something na wag kayo magtatanong ng sabaw. 'Di ba? Magtanong kayo ng may sense, may laman. Okay, ha? Sana may Glock 34, top of the line. Sabi ni Alan Villaris. Paano Glock? Na unit? Bakit? Ano ba? Favorite ba ni Alan yon? Glock 34? Tingin tayo. Sa subasta. Walang Glock 34, pero may Glock 35, top of the line. Ayan. Glock 35, yun! May single fire, may rapid fire. Ayan, Glock 35. Huwag ka na maghanap ng 34. Mag-35 ka na. Okay? Ano to? Tay? Itay. Okay? Bigyan mo si mama, ha? Yung mahaba naman ni Kiss, mamaya. Okay? Ayun. Walang Glock 34, pero may... Wala nga bang Glock 34? Wala eh. Wala. Ay, meron pa Glock 17, top of the line. Pwede. Ayan, halata mo naman na second hand. Yun. Ayan, ayaw nila magparamdam, ayaw mag-comply. Subasta natin. Okay na? Ayan. Okay, so next question tayo. And I just hope nasagot ko yung mga question na kanina, ha? No. Walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pang sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Ayun po, so basta wala tayong Glock 34, Alan. Meron tayong Glock 35. Okay. Ano ang mga klase ng airsoft? Alam mo ba at natatandaan mo ba yung mga klase ng airsoft? Klase. Number 1, GBBR. Yeah. Number 2, electric. And number 3, Spring. bolt action spring. Okay? Bolt action spring. Yan yung tatlong klase ng airsoft. GBBR is ano yung ginagamit sa GBBR? Gas. Gas type. AEG is battery. Bolt action spring is spring. Power spring. Literal, isang kasa, isang putok ginagamit sa mga shotgun, sa mga sniper, di ba? Ayan. Bolt action spring, AEG is battery, gas blowback is gas. Okay? And I just hope nasagot ko ng diretso, maayos, at maliwanag yung question ng ating Kerso. Walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pang sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Okay, Big Man, magta-travel kami. Taga Iloilo ko, pupunta kami ng Manila. Paano ko travel ang airsoft ko? Okay, gusto mo i-travel ang airsoft mo, medyo ma-hassle. Merong paraan pero ma-hassle, no? Kung taga Iloilo ka, tapos magta-travel kayo, pupunta kayo Manila. Sabi mo kasi travel eh. So, ibig sabihin, gusto mo, bit-bit mo. Kung gusto mong bit-bitin, kuha ka ng permit to transport. Diba? PTT.
Permit to transport from the Camp Crame, from the FEO diyan sa area mo sa Iloilo. Try to look, no? I-google mo kung saan ang Fire and Explosive Office diyan sa area mo. Okay? Permit to travel. Kasi aeroplano mo eh. 'Di ba? Kasama ng permit to travel mo is a original receipt of the unit. Kaya it is very important na binibili mo yung unit mo sa mga legal na seller nito. Kasi yung mga legal na seller, nakakapag-issue sila ng original copy of resibo. Yun ang requirements para makakuha ka ng permit to travel PTT. Okay? Yun yung yun yung standard. Ngayon, merong madaling paraan. Taga Iloilo ka, pupunta ka Manila. Huwag mo nang bitbitin. Pa-shipping mo. Diba? Pa-shipping mo, ipa-flash mo. Kung tatanggapin sa JNT, pa-JNT mo. Mas madali yan, mas less hassle. No? Tapos, isa pa, kung taga Iloilo ka, bakit hindi mo nalang iwan yan dyan? Diba? Bakit hindi ka nalang magtatagal ka ba rito sa Manila? Baka naman pwedeng tiisin mo, wag ka na lang muna mag-airsoft dito, di ba? Bakit kailangan may airsoft ka dito? Hindi, ano lang naman yun kumbaga parang suggestion lang Hindi naman siguro kailangan mag-airsoft ang dala every time na magta-travel ka. Iwan mo na lang dyan, di ba? Yun. And I just hope nasagot ko ng tama, matino, at saka maliwanag yung question ng ating airsoft. Walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Oh, si Alan Villaris, sabi niya, hindi ako fan ng rapid fire. Ginaya mo ako linya ko yan. Loko ka hindi ka na rin fan ngayon ng rapid fire. Loko talaga to si Alan Villaris, Okay, ano ang pinakamatipid na airsoft? Drums. Diba naman itong, ad pro ko. Ano ang pinakamatipid na klase ng airsoft? Ang pinakamatipid na klase ng airsoft is the bolt action spring. Bakit siya matipid, Ma'am Sally? Kasi lang siya, spring lang siya. Spring lang siya. Hindi mo gagamitan ng gas, hindi mo gagamitan ng battery. Wala siyang kinokonsumo, spring lang. Yung lakas lang ng braso mo sa pagkasa. Yun lang. Paano ba maintenance ang isang bolt action spring? Nilalagyan ba siya ng tubig? Nilalagyan ng silicone. Nilalagyan ng silicone oil, no? So, kailangan may silicone oil. Lahat naman ng airsoft mas makakatulong kung merong silicone oil. Mas maganda kung merong silicone oil. Okay? And I just hope nasagot ko ng tama, maayos, tsaka maliwanag yung question ng ating airsoft. Walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big man, matagal ako mawawala ng bansa. 3 years? Maybe, sabi niya. Okay? Paano ko itatabi ang mga airsoft ko? Meron akong 2 pistol at isang rifle at isang sniper rifle. Siguro to. 2 pistol, isang rifle at saka isang okay. 2 pistol, isang AEG rifle, siguro mga assault to, at saka isang sniper rifle. Paano mo itatabi? Number 1, lagay mo sa gun bag. Okay? Make sure na yung gun bag is secure, naka-sealed, naka-lock. Hanggat maaari, kung pwede, balutin mo pa ng kumot, balutin mo ng tela, para kung may insekto, sakali na nabuksan yung bag, so hindi siya papasukin ng mga insekto. Okay? Number 2, make sure hindi siya loaded. Number 3, make sure wala siyang gas. Number 4, make sure yung battery mo nasa storing mode. Okay? Storing mode, ibig sabihin,
matagal mo siyang hindi gagamitin, there is a storage mode ang mga LiPo. Okay? Kailangan nandun. Hindi siya full charge, hindi siya drain, nasa storage mode siya. Mode, ibig sabihin, merong certain voltahe na dapat meron siya. Okay? Yun. Number 1, ingatan mo siya sa moisture. No? Kasi, especially yung inner barrel ng airsoft natin, nagkakaroon yan ng molds. Then the molds, parang amag. Inaamag yan. Then the molds will turn into a corrosion. Parang kalawang ng tanso. Nagkakaroon ng corrosion. Pag nagkaganon na yung unit mo, pangit na. Hindi na maganda performance. No? Tapos, yung mga hapa rubber, make sure, babaran mo ng silicone oil. Valve, babaran mo ng silicone oil. Tama? Ano sa valve ang lalagyan? Anong valve ang lalagyan ng mga silicone? Output valve at inlet valve. Ayun, tama yan. Output valve at inlet valve, make sure na equip siya with oil. Okay? Ayun. Tapos balutin mo ng tela, balutin mo ng t-shirt na hindi ginagamit, then ilagay mo sa gun bag, tabi mo, yun lang. Siguraduhin mo lang na kung meron kang anak na maliit, pinsan, na hindi masabihan, pasaway, na pamangkin sa bahay, siguraduhin mo lang na hindi nila magagalaw. Okay? Kasi, pag ginalaw yan ng pamangkin mo, ng pinsan mo, or ng anak mo, na wala namang proper training at saka proper briefing doon sa unit, pwedeng mapahamak yan. Parehas tayo, bossing. Ayaw natin na biglang tatawag, biglang makaka-receive ka ng call na yung anak mo or yung pamangkin mo is nakabaril ng airsoft mo, ng kapitbahay. Parehas tayong ayaw yun. Kaya siguraduhin po natin na nasa maayos na nalalagyan, storage, di ba? Para pagbalik mo after 3 years, maganda, maayos mo malalaro yung unit mo. And I just hope nasagot ko ng tama, maliwanag at maayos yung question natin, Carson. Step back, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. So, next question, paano ko maingatan ang airsoft ko? Grabe itong tanong na to, Okay, next question, paano ko maingatan ang airsoft ko? Ang tanong ng ating ka-airsoft. Paano nga ba? Ano yung dapat iwasan para yung airsoft is maingatan? Huwag ano? Huwag laging mag-iwan ng gas sa magazine. Huwag mag-iiwan ng gas sa magazine. Ano pa? Para hindi masira yung airsoft mo, huwag mong ano? Huwag mo ilalaglag. Diba? Huwag mong babasain. Huwag mong ilulubog sa tubig. Huwag mong sisindihan. Huwag mong gagamitan ng butane. Diba? Gamitin mo lang yung tamang gas na para sa kanya. Gamitin mo yung tamang bibis na kaya niya. Diba? Yan yung mga paraan para maingatan mo yung airsoft mo. Unang-una, gumamit ka lang ng gas na tama. Huwag kang gagamit ng 14 kg kung pag 12 kg lang yung unit mo. Gumamit ka ng silicone oil, sprayan mo ng tama. Tama? Kung unit mo 2011, spray ka sa nozzle, spray ka sa slide stopper, spray ka sa inlet valve, spray ka sa output valve. Tapos, kung unit mo Glock, spray ka sa ibabaw, spray ka sa nozzle, inlet valve, output valve. Tama? Diba? Kung unit mo Beretta, spray ka lang sa nozzle, inlet valve, output valve. Tama? Kung unit mo CC, spray ka lang sa nozzle, output valve, inlet valve. Tama? Tama. Yun yung mga paraan para maingatan mo yung airsoft mo. Huwag mo ilalaglag, huwag mo ibabato. Tama? Tama.
Huwag mong i-repaint. Tama? May dikit na ano, may tiban. Huwag mong gagamitan ng mighty band. Tama yung sinabi ni Ma'am Sally. Di ba? Merong lumuwag, sikipan mo. Di ba? Meron kang hindi naiintindihan sa airsoft mo? Tama bang ipakalas mo sa pinsan mo? Sa bayaw mo? Hindi. Tama ba ipakalas mo dun sa gumagawa ng TV sa kanto? Hindi. Ha? Tama bang ipakalas mo kay... Sino yung mekaniko natin dati? Joma. Kay Jomar? Hindi. Hindi. Wag. Hindi. Anong dapat? Halimbawa, merong sira yung airsoft. Paano ano dapat gawin? Halimbawa, sa ating binili, paano dapat gawin? Tawag sa big man. Tawag sa big man. Di ba? Huwag mo ipapakalas kay bayaw. Huwag mo ipapakalas kay biyenan. Maaring matalino sila, pero iba yung airsoft. Di ba? Yun yung mga paraan para maingatan mo siya. Okay? And I just hope na sagot ko ng tama, maliwanag, maayos yung question ng ating bossing. Walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pang sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Okay, sabi ni Alan Villaris, huwag papahiram sa hindi marunong gumamit ng airsoft. Actually, dadagdagan ko yan sinabi mo, Alan Villaris. Pag airsoft mo, kahit si bayaw mo ang pinakamagaling gumamit ng airsoft sa buong mundo, huwag mong ipapahiram. No? Airsoft, ito rin yung parang brief. Parang toothbrush. Yung toothbrush mo, ikaw lang gagamit. Yung brief mo, ikaw lang gagamit. Diba? Ganon. Turing yung ganon yung airsoft. Pag ganon ang turing nyo sa airsoft, yung airsoft nyo, putya, baka lumang-luma na hindi pa nasisira. Yan ang sundin mo, Alan Villaris. Okay? Ayun. Okay na. So, ayun. Grabe. 1 hour tayo. Okay? Ngayon, mga ka-airsoft, sa mga nag-share po ng ating live video, maraming salamat po. Napakalaking utang ng loob ko sa inyo yan. Sana dumami tayo, kumalat tayo sa buong community para dumami yung nakakaalam ng proper na paglalaro ng airsoft. Okay? Maraming salamat po. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa, nangyayasa libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Atid po sa inyo ng iyang likod, big man. Big man. Thank you. Walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pang sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big man, walang katulad, gamit ay legit, laging bagamang pinagtinsya. Laging may bago, laging legit. Big man rules, huwag kang bitter, kid.